stable ang armed forces. Dahil ang problema ng bansa ay hindi militar. Ang solusyon, hindi din militar. Military has no problem with respect to political issues. Agree ako dyan kay future president. Kasi nga, ang AFP natin, kaya nilang irespeto ang constitution. Meron naman provision sa constitution kung kailan dapat manghimasok ang military. At alam din nila na ang solusyon sa ganitong klaseng problema is not a coup d'etat. Oo, you don't burn the house to kill one mouse. Si former Senator Trillanes ay may ikinwento sa isang interview kanina. Nagkwento siya, mga kababayan, na may nagbabalak na naman mag-umpisa ng coup d'etat sa AFP. For the second time. Round 2 round 2. At sila ay nangungumbinsin ng mga nasa hanay ng AFP para sumama sa kanilang coup d'etat. At ang goal nitong grupo na ito ay i-install si Sara Duterte bilang Pangulo. That's the goal. Ano talaga, very active yung grupo ng mga Duterte. Ang objective nila is to install Sara as president. Yun ang gumagalaw actively. Ngayon, may mga non-aligned officers na concerned lang dito sa mga nangyari na nagtutulak din ng reset. Parang gano'n. Ngayon, ano yung threat level? The threat level is nasa mid. No? Pagka nagkaroon siguro ng panibagong politically charged incident or crisis, they may take advantage of that situation again. Let's say a second envelope type incident na politically charged, kung mag-gano na, that may be an opportunity. May active group, ang bottom line dito, may active group na gusto talagang makabalik sa pwesto yung mga Duterte. But how high is that, sir? How high up? Kasi, you know, di ba, you don't naman need to cover all the bases. You just need to cover the right bases for you to get a successful operation going. At this point in time, ang model lang naman na pwedeng paghuhugutan ay yung EDSA 2 model, yung withdrawal. Kasi, wala namang organizing or recruiting na nangyayari on the ground. Kasi, bukod sa they don't have time, wala namang gumagawa, walang makagawa. Ganun. So, Wala po mapansin. Nila. That's what they're hoping for. Kaya tuloy-tuloy ang pangliligaw nila dun sa mga AFP leadership. Pero, hindi naman sila binibigyan ng atensyon. The AFP is focused on the security concerns. Pero, ang nahagit natin, ayaw kay Sara. You said kanina na merong non-aligned officers who are concerned sa mga nangyari at nagtutulak ng reset. When you say reset kasi, I suppose by that you mean start from scratch or start from zero politically. I-clarify ko lang, Eda, sa mga active, walang passive yung mga active officers. Hindi sila gumagalaw either way. Pero yung mga retired, merong grupo nila Duterte, merong retired na mga non-aligned, yan ang nire-refer ko. So this active group, Senator, yung sinasabi mo gusto talaga maibalik sila Duterte, how big are they or how influential are they? May mga dati silang mga general din. Pero iba na yung mindset ng mga active officers. Once nag-retire na yan, okay, they will respect them as senior officers, retirees, pero they cannot command them anymore. Correct. Ultimately, it's going to be their call. And sa ngayon, they're loyal to the Constitution and the chain of command. Itong sinabi ni former Senator Trillanes just confirms what I already said in the past. Irerespeto nila yung opinion ng kanilang mga senior officers, but obedience kasi is different eh. Oo. Kasi yung obedience mo ay wala sa dati mong general. Ang obedience mo ay wala doon sa dati mong opisyal. Ang obedience mo nasa chain of command na aktibo. Ano yung nakikita nila kay Rodrigo Duterte? Na gusto nilang ibalik yung anak.
Kasi hindi naman lang maibabalik si Rodrigo Duterte. Well, they can if they want a revolutionary government, as in magre-rebellion sila, babagsak nila yung administrasyon, ilagay nila uli si Digong bilang Pangulo, di ba? Pwede naman yun, wala problema doon. Pero ang hindi ko maintindihan, mga babayan, where is this loyalty for Duterte coming from? Dahil ba, nung panahon ni Rodrigo Duterte, puro retired generals ang pinaglalagay niya sa cabinet? At nagbabayad sila ng utang na loob, or maybe umaasa sila na makakabalik sila sa gobyerno or makakatungtong sila sa gobyerno? We don't know. I mean, but whatever the motivation is, sa ngayon, hindi sila kinakagat ng active. Kinontra naman ng AFP si Sara Duterte mismo. Kasi, di ba naalala nyo kahapon, sinabi ni Sara Duterte na ang Pilipinas daw ay unstable na. Ito ngayon ang sagot ng military kay Sara Duterte. Politically motivated distractions are like static on a radio. They make noise, but they don't actually change the signal. Ang sakit-sakit naman nun. Para dun sa mga formal military na sumusuporta kay Sara. Para lang kayong static sa radyo. Puro ingay lang pero wala namang nagbabago sa istasyon. Our focus is locked on our mission, and that is to protect the people and secure the state. Makikita nyo naman, buong-buo po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, and we remain to be a professional organization. So we are one, as we have always stated, if there's one AFP, there's one Philippines, and with strong AFP and strong Philippines. Mariinding pinabulaanan ng AFP ang kumakalat na balita ng pag-aaklas umano sa hanay ng mga dating general at sundalo. Yun. Ito pong sinasabi niyong mga movement na ito, na meron daw pong mga plot na sinasabi dyan, klaro po, wala po itong katotohanan, and the AFP is intact, professional, and disciplined. Disinformation lamang po ito, and ang gusto po natin, hindi po magkaroon ng paghahasik ng gulo at duda sa ating mga kababayan. Kasabay nito, naglabas ng manifesto of support sa Marcos Jr. administration ang Association of Generals and Flag Officers. Suportado daw nila ang anti-corruption drive ni PBBM sa harap ng flood control scandal. Pero mga kababayan, isa po sa mga, siguro one of the more defining interviews tungkol sa AFP. Ito pong sinabi ni Secretary Gibo. Sa ganap natin, sa Department of National Defense, stable ang armed forces. Dahil ang problema ng bansa ay hindi militar. Ang solusyon, hindi din militar. Ang solusyon ng mga problema ay tamang project management, tamang pagtugon sa infrastruktura na sinusubukan tugunan, at ang korupsyon na dapat ang mga may kinalaman dito kahit sino, kahit na gaano kataas, ay maparusahan at mahusgahan ng tama. At credibility issue ito at seryoso ang presidente dito. No? So, politically, may political problems. Hindi naman natin tinatanggi yun. So, politika din ang solusyon. May corruption problems, judicial ang solusyon at prosecutorial. Military, yes, no problem with respect to political issues. Agree ako dyan kay future president. Kasi nga, ang AFP natin, kaya nilang irespeto ang Constitution. Meron naman provision sa Constitution kung kailan dapat manghimasok ang military. I'm very sure na nakabantay, number one, ang ating military. And pangalawa, alam ng military na ginagawa ng solusyon ng Marcos administration yung issues on the corruption, on flood control, etc. etc. Alam na ho ng ating military yan, alam na ho ng ating AFP yan. At alam din nila na ang solusyon sa ganitong klaseng problema is not a coup d'etat. Oo, you don't burn the house to kill one mouse. Imagine, papatayin mo lang isang daga tapos magsusunog bahay ka. Anong klaseng?
Anong klaseng mindset yun? Duterte lang makakaisip ng ganun, mga unstable minds.